Inutos sa akin ng kaibigan ko na tanungin siya kung meron ba siyang scientific calculator. Naaalala ko pa ang mga sinabi niya na wait lang daw dahil bibili lang siya ng monay pero hindi niya na ako binalikan. Tawagin na lang natin siyang Abby at nung siya ay nasa elementary pa lang ay meron na siyang nagustuhang isang lalaki na boyfriend niya na ngayon. Grade 5 pa lang si Abby nang magsimula siyang magpapansin sa isang lalaki na tawagin na lang nating Alan. Nagtotomboy-tomboyan pa siya noon dahil gusto niya talagang mapalapit kay Alan kaya bigla na lang tumigil ang kanyang mundo nang bigla siyang asarin kay Alan. Inaamin ni Abby na hindi siya kagandahan noon, siya po ay maitim, medyo chubby at kulot ang buhok. At nung sila ay nasa grade 6 na ay naging magkaklase pa rin sila ni Alan pero dito na nalaman ni Abby na may iba na siyang pinupusuan. Kaya deadma lang si Abby dahil hindi niya naman alam kung sino at hindi rin naman pinapahalata sa kanya ni Alan, parang sabi-sabi lang. Isang beses ay naghaharutan si Abby at ang kanyang kaibigan sa labas ng room nila at nakatapak siya ng jar box na kulay green. Nadala niya pa yan sa loob ng room nila at kumalat kaya ang pang-asar na sa kanya ni Alan ay tinatawag siyang Green. Palagi na siyang binubuli ni Alan kaya lalo niya naman itong nagustuhan. At isang araw ay bigla na lang pinagkalat ng isa sa mga kaklase ni Abby na nagkakagusto na siya kay Alan. Nakarating ito sa isang babae na may gusto rin kay Alan kaya bigla na lang siyang sinugod ng babaeng yon at nag-deny naman si Abby at nagpapakatomboy nga daw siya kaya hindi sila talo. At hindi nagtagal ay nakarelasyon na nga ni Alan ang babaeng sumugod kay Abby pero naghiwalay din dahil hindi matanggap si Alan ng magulang ng babae. At pagkatapos ng pandemic ay muli silang nagkita ni Alan, tinawag siya ni Alan na tumabi sa kanya sa pila. Walang gaanong kinakausap nun si Abby dahil hindi naman siya sanay makipaghalubilo sa iba at medyo nawala na rin ang feelings niya para kay Alan dahil nalaman niya na may bago na naman itong girlfriend. Nakabukas pa ang bag ni Abby noong mga panahon na yon kaya ang sabi ni Alan ay bukas ang bag mo ateng at siya na rin ang nagsara at nagkatinginan silang dalawa pero hindi nagsalita si Abby. At habang nakapila sila sa koridor ay pinagmamasdan niya lang ang mukha ni Alan dahil parang nasa kanya na ang lahat. Basketball player, matangkad, mapungay ang mata at moreno, sobrang pogi talaga. Naging magkatabi sila ng room ni Alan kaya madalas siya magpaalam na bumaba kahit wala pa silang kantin noong mga panahon na yon para lang makapagpapansin kay Alan. Kaya naisipan ni Abby na sabihin sa kanyang dalawang kaibigan na may gusto na siya kay Alan dahil yun din ang kanyang paraan para asar-asarin din siya kay Alan. At meron silang GCing tatlong magkakaibigan at may chat siya doon na patama para kay Alan at inutusan niya ang isang member sa GC na isend yung kay Alan. At hindi pa doon nagtapos dahil niyaya niya ang dalawang kaibigan na magsodyo sila para lumakas ang kanyang loob para siya na mismo ang makapag-chat kay Alan. At nang sila ay makainom na, medyo malakas na ang loob ni Abby at inutusan siya ng kanyang kaibigan na tanungin si Alan kung meron ba siyang scientific calculator dahil kailangan naman talaga nila. Hindi masyadong nagre-reply sa kanya si Alan pero naaalala niya pa kung ano ang sinabi sa kanya na wait lang dahil bibili lang daw siya ng monay pero hindi niya na binalikan si Abby. Hanggang sa nakapag-uusap na sila ng maayos at nagkamabutihan pero noong mga panahon na yon ay nawalan na naman sila ng pasok. Pero ang pinangako sa kanya ni Alan ay magiging sila na pag nagkaroon na ulit ng pasok kaya sobrang saya ng puso ni Abby. Dahil lang dumating sa buhay niya si Alan ay parang nagkaroon siya ng pag-asa sa kanyang buhay dahil noon sa tingin niya parang patapon na ang buhay niya dahil sa kanyang hindi magagandang karanasan. At June 22 pagbalik ng eskwela nila ay naging sila na nga ni Alan at sila po ay naghasyenda dahil doon ang kanilang naging tagpuan. Gumawa sila ng maraming video at gumawa ng maraming memories na magkasama sa hasyenda. At sa ngayon po ay magdadalawang taon na ang relasyon namin, sabay na din po kaming gumraduate at yung ex niya ay panay ang tingin sa mga stories at IG namin. At anyway, yung jowa ng ex niya dati ay tropa niya lang din, parang pinagpalit lang siya sa tropa niya pero all goods naman sila. Tinami naman sa akin ni Alan na napilitan lang siya dun sa ex niya dahil nangungulit sa kanya at mga bata pa sila noon. Nararamdaman ko po na sobrang swerte ko kay Alan at ganun din naman si Alan sa akin. Hindi niya naranasan na illegal sa pamilya kaya nung nag 7 months kami ay pinakilala ko siya sa mga magulang ko at nung panahon na yon ay birthday ko para walang palag-palag ang nanay ko. Sana po mabasa nyo ito dahil gusto ko po itong i-share dahil sobrang kinikilig po talaga ako dito. Napakadami po namin pinag-awayan pero kahit isang beses ay hindi kami naghiwalay. Sobrang grabeng princess treatment po ang ginagawa niya sa akin at assurance na rin. Ngayon po ay masaya na kami. Ako po ay volleyball player at MVP siya. Sobrang sarap lang po talaga sa feelings. Alam nyo kung bakit ako natatawa kasi nabasa ko ang plot twist. Dahil ilang buwan na po itong sulat na to sa aking inbox at ngayon ko lang po maikukwento tapos may update si sender. Pagkatapos ng message niya dito na sobrang sarap sa feelings, update ko lang po Ate Charis, break na po kami. Thanks po. Kaya dahil dyan, pasensya ka na hindi umawot yung kwento ko habang kayo pa ayan inabutan na ng breakup. Kaya para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarb. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na, Glydel Sarongon, Erica Ferrior Rivera, Shahida Alim at Christine Rafols. Kaya yun lang. Like and share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!